Hello guys, welcome back sa ating channel. So for today's video ay ituturo ko sa inyo guys kung paano ito ikabit sa ating motor. Ito po ay GPS tracking device. Nabili ko po ito sa Lazada. Nagkakalaga po ito ng 773. So sa gustong umorder, ilalagay ko yung link sa ibaba para ma-redirect kayo sa mismong seller, legit na seller na nagbibenta ng ganitong GPS tracking device. So, tuturo ko sa inyo guys mamaya kung paano ito ay kinakabit sa ating motor at kung ano yung mga function nito. I-unbox na natin guys. O, ito siya. Makikita nyo para siyang isang normal na relay, no? Parang horn relay siya, pero itong relay na ito guys ay kakaiba. So itong GPS tracking device relay na ito guys ay napaka useful nito sa ating mga motor, lalo na sa mga bagong motor na magaganda na kaaya-aya sa mga kawatan, no? Kapag nakarnap yung inyong motor guys, ay matatrack nyo yung inyong motor kung nasaan dahil sa tracking device na to. At the same time, pwede mong ma-shutdown yung inyong motor habang binabiyahe ng kawatan, no? Para hindi siya makalayo. Pwede nyong mapatay yung inyong makina kahit saan mang sulok ng Pilipinas guys. Ito yung isang magandang feature dito sa ating GPS tracking device relay. Dito guys, pwede natin itong mabuksan kasi lalagyan natin ito ng SIM card. Ayan, bubuksan muna natin. Papakita ko sa inyo yung kanyang loob. Ayan, ito yung kanyang itsura. Right? Ito yung lalagyan ng SIM card. Ito naman yung kanyang GPS antenna. Ayan. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagkabit o pag-install ng GPS tracking device na to para maging accurate yung location. Ayan. Dapat yung bibilin yung SIM card guys ay yung may pinaka magandang signal, no, sa inyong lugar. Pwedeng Globe or Smart, kahit anong SIM card, basta maganda yung signal sa inyong lugar. So, syempre una-una natin gawin guys, lagyan natin muna ng SIM card. So paano ba lagyan ng SIM card dito guys? Yan, kung makikita nyo, meron itong nakapangalan na app. Lift up nyo lang yan guys. Yan. Tapos angatin nyo lang, iangat nyo lang ito. Pwede nyo nang lagyan ng SIM card. Meron namang guide dyan eh. Hindi naman kayo malilito. Hindi naman kayo magkakamali maglagay ng SIM card kasi meron siyang guide. Hindi naman pasok yan pag hindi sakto yung paglagay nyo. Yan. Tapos babalik nyo lang yan. Ayan. Okay na. At syempre meron na siyang ilaw. Yung blue, yan yung sa GPS. At yung orange, yan yung sa SIM card. So nagbi-blink siya kasi starting pa lang siya, pero mamaya mag-steady na yung ilaw niya. Tatakpan ko na lang muna to. Meron kasi itong built-in na battery guys na maliit, para pa hit naka-off yung makina ay pwede pa rin nating ma-allocate yung ating device o yung ating motor. Yan. Hintayin lang natin steady. So yan guys, kung makikita nyo, steady na yung ilaw ng blue at saka ng orange. Next step natin guys, dito sa ating manual, ito, kailangan natin mag-download ng apps guys para ma-set na natin yung ating device. So search natin sa Google Play yung Sinotrack Pro. Yan, punta tayo sa Google Play Store, then search natin yung Sinotrack Pro. So ito, install natin yan. Ayan, open na natin. Okay, so dito guys, kung makita nyo, kailangan nating mag-login dito. So select lang natin itong server, tapos Sinotrack Pro, then account. So yung account guys ay ito yung ating
ID number ng ating tracking device na makikita natin sa likod ng ating GPS tracker o GPS tracking device. So ito siya. So isusulat lang natin yan kung ano nakasulat dyan sa likod na binili nyo. So insert ko lang muna to. Tapos yung password niya, yung default password niya is 123456. Yan. And then login. Ba't ganun? So yan. Hindi pala tayo dapat sa auto select tayo guys, no. Yan. Login na tayo. At yan. Natatrack na yung ating device. Kung makikita natin dito sa ating cellphone. Yung red na number na to, ito yung ating ID number ng ating tracking device. So dito sa taas, bandang itaas, ipindutin natin yung satellite para mas maganda yung maging image niya, no. So ayan, pwede nating i-zoom in yan. Pindutin nyo lang yung plus, hindi kaya i-pinch ng dalawang daliri. Tingnan natin kung nasa insaktong location yung ating ano. So okay naman, kung accurate naman yung GPS, no. At yung bahay natin ay nandito. Yan. Saktong-sakto. Yan. So next step natin guys ay siyempre kukonect natin to sa ating battery. Ito yung pula, ito yung positive. At yung itim, ito yung ating negative. Ito yung sa pin pin number 85 at pin number 86. Itong green to, ito yung pin number 30 at ito yung pin number 87A. Okay natin kung sakto. Yan. Ito guys, pin number 85. Ito yung sa ating negative, yung 86. Sa positive, yung 30. At saka yung 87A, tuturo ko sa inyo kung paano ito gumagana at kung paano natin ito kabit mamaya sa ating motor. Ito yung ating battery guys. Ito yung positive, yung kulay puti. Ito yung negative, wala kasi kung ibang kulay na wire, pula lang. So yan, nakakonect siya sa itim na papunta sa ating GPS tracking device. At yung puti, dito siya sa pula na wire na papuntang tracking device. Ayan. So nakakonect na yung ating tracking device guys. Papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. So, dito titestiran ko muna tong dalawang wire na to, yung blue at saka yung green. Meron akong tester dito. Yan. Lagay ko sa continuity. Yan. Yan. Tumutunog kapag kukonek ko yung dalawang probe. Kukonek ko sa dalawang wire na to, which is yung blue at saka yung green. Ayan. Diba? Tumutunog siya. Ibig sabihin guys, konektado tong dalawang ito. So ito guys, pansinin nyo yung ating multi-tester. Tumutunog siya. Ibig sabihin, magkakonect tayong dalawang wire na to. So guys, pagpalagay natin na yung ating motor ay umaandar, no? Dahil magkakonect tong dalawang wire na to. So mamaya, tuturo ko sa inyo kung saan ba ito dapat ikinakabit sa ating motor. So dito, para ma-cut off natin yan, iti-text lang natin sa ating cellphone number or yung SIM card na nilagay natin sa tracking device natin kanina. O text natin yung ilagay natin dito yung number kanina, 09. Okay. O, ang sinasabi dito sa manual guys, yung cut engine command, i-text natin daw yung
940 plus default password na 40. So yan, subukan natin. I-text natin yung 940 at saka yung 4 na 0. 94000. Yan. So send natin. Pansinin nyo yung ating multi-tester mamamatayan. Yan, tayan lang natin. Ayun, namatay siya. Ibig sabihin nag-cut off yung dalawang wire na to, nagkahiwala yung kanyang connection. So ibig sabihin yan guys, namatay na yung ating motor. So, paano natin yan mapapaandar ulit? So dito guys sa kabila, ayan, mayroong code dito na yung sabi recover engine command. So, i-text na natin yung 941 plus password. Dito try natin 941 tapos yung 4 na 0. So isi-send ko. So pansinin nyo yung ating multi-tester kung andar siya pag na-send din natin. So send. Yun yung kanyang function guys, no. So napakaganda at napaka-useful ng ganitong klaseng tracking device guys, dahil makukontrol mo na yung inyong motor gamit lang yung inyong cellphone. Malolocate nyo yung inyong motor kung nasaan, at the same time mapapatay nyo pa yung inyong makina para hindi na makalayo pa yung mga kawatan, no. So yan. So marami pa siyang mga function dito guys. So kayo na lang bahala dyan. Yan. Marami pa siyang function. Meron siyang may geofence pa guys. Yan, may geofence. May location by phone call. Basta marami siya. Kayo nang bahala mag-discover niyan. So itinuro ko lang sa inyo yung basic function niya at yung kadalasan na ginagamit na feature. So ayan. So yan guys, okay naman yung ating biniling GPS tracking device. So next vlog natin guys ay tuturo ko sa inyo kung paano ito ini-install sa ating motor at kung saan ba ito dapat ikinakabit. So sa gusto palang umorder nito guys, ilalagay ko yung link sa description para ma-redirect kayo sa mismong seller na nagbibenta nito. Hanggang dyan na lang muna yung aking video. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa next nating mga upload na video. Maraming salamat sa inyong panonood guys. God bless you all and peace.